Hello, good morning po. Ang ating pag-usapan sa ngayon ay wala naman masyadong topic, nagtatago kasi Bato at wala din naman siya mahuli kasi magaling naman siya magtago. Pero ang alam ko baka sa dinalupihan nagtatago si Bato eh. Parang Death March, doon magsimula sa Pilar. Di ba Pilar ba nagsimula? Hello everyone. Ang Welcome to a new kwan, test video. ang Death March. Hindi, ang umpisa. Mabilis kasi siyempre galing pa sila ng koridor. Binarko pa sila ng mga Japan, mga Hapon. Oh. Kaya grabe, baka sumama sa Death March yung iba to. So anyway, much ado about nothing. Pero kakanta muna tayo po sa kanta natin para kay ano? Para kay Sara Duterte. Sigurado po ako na mananalo si Sara sa impeachment. Kaya ito ginagawa ng mga congressmen, mga pangarap ito. Yung impeachment na pangarap ni Sandro at ni BBM yan na matatalo nila si Sara. Bakit sabi ko pangarap? Ang hirap isuntok sa buwan. Pangalawa, ang pangarap nila ay nakasandal na sa pinag-usapan na mag-operation no election sila. Yan po ang katotohanan, mag-operation no election si Sandro at si BBM para naman ay magpahalawigin ng 3 taon ang kanilang termino. Yan po talagang target nila. Pagkatapos, aabot na ng 40 years old si Sandro, patakbuhin na presidente. Yan lamang po. Kaya bastusan talaga ito nangyari sa ating bayan. Binastos na nga tayo ni Marcos una bes. Papabastos pa kayo ngayon. Totoo lang. Over my dead body. Hindi sila pwede mananaig dito sa ginagawa nila. Pakinggan muna natin ang kanta ni Sara. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM nahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. One more time. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo
nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Mga ngiti para sa mandarang walang pwesto, para sa sumisip-sip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Kasing tirador, kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Kasing tirador, kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Kasing tirador, kasing tirador, sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Okay? Ito na ngayon ang topic natin. Ang tanong, what if? Ano? Ano ngayon? Halimbawa, pagsasapa, kasi kung ako po ang abogado ni Sara Duterte, ang number one na batas ko sa buhay bilang abogado, sa video respect lahat ng mga halos lahat, sabihin ko na halos lahat ng kasong hinawakan ko mga criminal case, panalo po ako sa lahat. Pero rule of the game ko po, batas ko po yun sa aking pagiging abogado, na bago magsimula ang kaso, i-explore ko muna yung posibilidad na ipadismiss ko na maaga pa ang kaso para wala na, hindi nagagasta pa ng malaki ang aking kliyente. Kaya hindi naman po ako nabigo, kalahati po sa lahat ng kasong pinanalo ko. In my ilang taon ako sa practice, 2026, 2025, kasi na-disbar ako 2023. So hanggang 2023 ang bilang ko. Kahit sabihin natin na 2006 po ako nakapasa bilang abogado. So 2016, 10 plus 7, so 17 years. So 17 years po na practice. Mahigit 100 po na criminal cases pinanalo ko. At wala pa akong talo ni isang beses sa drugs case. Wala pa akong talo ni isang beses sa mga libel cases ko na sinampa kasama ng mga libel ko. At lahat ng mga criminal cases na panalo ko, mga mahihirap na kaso na. At marami pa akong mga doktrina na nakuha. Pero kung ako ang abogado ni Sara Duterte, the most logical thing that I will do is this. Mag-file po ako ng motion to dismiss kung meron lang namang basihan. Para hindi na lalawig pa ang takbo ng kaso. At hindi na magagastuhan ang aking client. Ganun po ako. Siyempre, batas naman po sa aking pagiging abogado noon na kung mapadismiss ko na maaga, hihingi ako ng bonus sa client ko. Ganun po ang laro ng mga abogado. Ito mga abogado ni Sara Duterte, sa nakikita ko po ay may mga magagaling lahat mga ito. Narinig ko naman magsalita, pati si Atty. Michael Powa, magaling din magsalita. At nakita ko mga strategy nila kung magsalita. Makikita mo naman kasi ang strategy nila sa pamamagitan ng pagsasalita nila. Nakikita ko yung isang babae na parang ginagawa lead counsel
ng Fortune Narvasa Salazar na mga na opisina na kinuha ni Sara na bilang abogado. Ang mga ito po mga abogado na ito ay sa simula pa lang ng buhay nila na pagiging abogada po ay pag-abogado na talaga sa korte ang nasa trabaho nila. Hindi po sila kagaya ng abogado de la mesa, kagaya ni Luistro. Ay kakain ng kabuti yan si Luistro, si sinupang si Ridon, yung mga si Dilema kakain ng mga alikabok yan pagdating sa trial yan kung talagang magta-trial. Una, nais ko lang muna sabihin sa inyo, number one, na natingnan kung ang mga ebidensya lamang na napanood natin doon sa pinresenta sa hearing ng Justice Committee, kung iyon lamang po lahat, tumba na po, talo na po sila kay Sara Duterte. Ngayon, pwede nating pasadahan madali, pero pinakamadaling paraan sa panalo ni Sara Duterte ay ang motion to dismiss. Motion to dismiss dahil wala pong kapangyarihan ang Senate Impeachment Court na tatanggapin ang kaso ni Duterte. So, batas po yan sa kahit sinong abogado. Pasensya na kung hindi kayo abogado, hindi nyo maintindihan yan. Batas po yan ng kahit sinong abogado na kapag walang kapangyarihan ang korte o kung ano man ang naghihiring sa kaso, ay batas po namin yan na unang-una nagagalaw namin ay galaw na pagpapadismiss ng kaso. Hindi po pinag-usapan dito ang merito ng kaso na kung sakasakaling tutuloy, mananalo ba si Sara? Hindi yung pinag-usapan dyan. So, pero bago ko ilalatag sa inyo kung ano mga dahilan bakit madidismiss ang kaso, ay ilalatag ko muna sa inyo panandalian. Ano ba ang mga sinasampa na kaso laban kay Sara? Okay, para malaman natin po, ipakita ko po ang kaso na sinampa ng House of Representatives laban kay Sara. Pasadahan natin mabilisan lang. Ito po yun. So, makita ninyo sa ating screen, yan po yung committee report number 261. Napapaloob po sa committee report number 261, yun yung kung sino ang nag-sponsor, ang dami-dami, 55. Alam ko 55 ang nag-sponsor nito, ayan o. Yung may highlight, yan po nag-sponsor. Si Atty. Jervil Luistro, number 1. Si Mauricio Dumugan, ng Baguio City. Si Brian po, na anak ni Grace po, na taga Pangasinan. Si Isabel Maria G. Zamora, na taga San Juan City. Ang mga kalaban ng mga jinggoy ngayon ito. Jonathan Kit Flores, taga Bukidnon. Jose C. Alvarez, taga Palawan, Puerto Princesa. Pero Puerto Princesa siya, Munir Arbison. Si Franz Vincent Ligaspi, King George Leandro Antonio V. Collantes, Jose Joboy Esakino, taga Butuan City to. Joel Archoa, taga 3rd District Manila. Ernesto M. Dionisio, District 2, District 1 ng Tondo. Si Lordan G. Juan, taga Cagayan de Oro City. Janice Digamo, taga Negros Oriental. Si Benvenino Abante, ito yung tatalong congressman na congressman pa rin ng District 6 ng Manila. Si Jude Asidre na Tingog Party List. Bernadette Barbers, asawa ni Ace Barbers. Ramon Rodrigo Duterte Gutierrez, ito po yung anak ng kontraktor na bilyonaryo na rin na maraming kinita kay BBM. So Maria Rene Ann Lourdes G. Matibag, asawa ni NBI Director Matibag. Grabe, mga makapal mukha talaga ito Matibag to, di sila Matibag-tibag. Tapos si Eming Pascual, Emerson Pascual ng Cabanatuan. Ay hindi, ano ba siya? Gapan City. Tapos si John Tony Padjernos, Terry ito ng Bicol. Ito yung si Cookie. Pero mukha niya parang si Mr. Bean ng Pilipinas. Alan Yu T. Rene Luis Imco. Ito yung NPA na congresswoman. Na batang-bata pa. Tapos si Manuel Taddeo. Chel Jokno. Ito yung anak ni Jokno na pasensya na. Tingin ko siya bubo ka talaga. Sara Jen Ilago.
heavy rain. Marami sila. Hindi ko nabasahin, pang pagulo lang sa oras. Marami sila. Ito, pupunta tayo dun sa kanilang mga ginagawang mga sinasabi na ito, titingnan natin ano bang mga ebidensya nila o anong kaso nila. Medyo magulo ang pagkasulat nila. So anyway, ito po yung testigo nila. Madriaga, wala to. Attorney Matibag, wala to. Caroline Moldes Pitoy, wala rin. Mga walang kwenta eh. Hindi kasi sila mga hindi sila kasi trial lawyer eh. Kaya kung ano nang pinaggagawa nila dito eh. Hindi nila kayang alamin kung alin ang testigo na importante, anong testigo ang hindi importante. So ito sinasabi lang ground for impeachment. So ang Cabrera complaint saka yung isang complaint, tingnan na lang natin dito sa dulo yung consolidated na, yung final complaint na nila. Yay. Ito, resolution for impeachment. Haba-haba naman resolution nila, walang laman. Resolution setting forth the articles of impeachment against Vice President Sara. Okay. Ang haba. Marami sinulat. Mahina rin ang laman. Tingnan natin. Ito, mga artikulo-artikulo. Pasadahan natin artikulo-artikulo nila. So, ang reklamo laban kay Sara po ay ito. Pasada lang to, pasada. Articles of impeachment. Article 1, sinabi na sa Sara Duterte committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust through the systematic misuse, misappropriation, and regular liquidation of confidential funds. So, basically, ang kanilang kaso dito, yung hindi daw napaliwanag ni Sara kung paano ang paggasta ng confidential fund. Yan basically. Wala rin silang sinabi rito na binulsa ni Sara ang pera. So, ngayon, kung a matter of sa resibo lang nagkamali, walang ninakaw. Kung walang ninakaw, yung opisina lang yung mananagot. So, big sabihin, yan sa merito ha. Titingnan ko kung mayroon silang aligasyon na ninakaw ni Sara. Wala silang aligasyon na binulsa ni Sara ang pera eh. So, wala yan. Number 2, response ni Sara Duterte, ito daw nagkamal ng salapi. Tingnan natin kung mayroon silang ebidensya. Ebidensya kasi magmamatter dito. Ngayon, ang isa ay magsinama nila sa isang artikulo. Una, yung nagkamal ng salapi na hindi mapaliwanag. Number 2, yung hindi pagbanggit sa salin ng kanyang mga kayamanan. Number 3, ay yung hindi siya umalis sa mga korporasyon na hawak niya bago siya maging vice presidente. O hawak pa niya, maging mayor pa siya. Okay? Number 1, yung ganito lang kasimple yun sa kaibigan kong JJ, gusto ko sabihin sa kanya, paano ba magiging guilty si Sara sa amassed unexplained wealth? Para sabihin mo na ang isang tao ay nagkamal ng hindi maipaliwanag na kayamanan, ang first obligation ng nag-umaakusa ay magkano ba ang perang pinag-uusapan natin? Kaya ba nilang alamin, JJ? Kung hindi mo ma-establish ako magkano, hindi mo paliwanag kung magkano ang pera na hindi may paliwanag. Hindi mo maikwenta kung magkano ang pera eh. Paano mo pa sabihin na hindi ang paliwanag ni Sara? Ngayon, sabihin natin, ang may obligasyon na patunay niyan, ang umaakusa. Ang gagawin lang kung ako, abogado ni Sara, upo lang ako sa sulok.
Manood lang ako sa inyo tapos smile. O, asan ang ebidensya? Wala. O, bago nyo mapatunayan na nagtago si Sara ng pera na hindi pinaliwanag sa salin, ang tanong lang ng abogado ni Sara, simple lang, magkano? Naikwenta nyo ba? Paano nikwentahin yan? Di ba ang hirap? Sa ngayon pa lang, ikaw ba, Gigi, may ideya ka ba? Kung paano mai-produce? Ako, sa totoo lang, best in math ako. Gumraduate ako high school, best in math. Sa Coronadal National Comprehensive High School. Jerry Ross Leadership Awardee pa ako. Best in English writing. Best in Filipino writing pa rin ako. Model Student of the Year. Ang dami kong award, Pero hindi ko kayang kwentahin kung magkano ang hindi binulgar ni Sara sa kanyang salin. Kaya niyo ba kwentahin? Warning to you, ladies and gentlemen, mga umakusa. Pag hindi nyo kaya yan, talo na kayo. Mababaliktad pa kayo, kakasuhan kayo ng civil damages ni Sara. At makasuhan pa kayo ng perjury sa pagsisinungaling. So yan pa lang Ngayon, ito mas madaling patunayan kung anong korporasyon na hindi umalis si Sara. Kasi may nakita ko parang yung Chowking, yung may-ari ata, may negosyo ata si Sara na Chowking Tsaka kung ano na mga pagkain, Jollibee. Tapos, nakalista ron na siya ay parang president siya. Tapos naging vice president siya ng Pilipinas, hindi pa rin siya umalis. Ngayon, mga congressmen, nagtapos kayo sa abogasiya. Luis Tro, gumraduate sa University of Batangas. Si Ridon, nag-gumraduate sa University of the Philippines. Si Chel Jokno, Dean sa College of Law ng De La Salle. Si De Lima, gumraduate sa San Beda. Alam mo, supposedly mga magagaling kayo. Gate me cook. Ngayon, kung ganun ba kayo dapat kagaling, dapat alam nyo rin ang corporation law. Di ba? Corporation law. Yay! May. Yeah, later. Just sit at the back. Okay. So ngayon, bakit ko nasabi na dapat kayo magaling sa corporation code? Alam mo, JJ, sa aking bar examination, ang pinakamataas ko na grado, corporation code. Corporation law. Commercial law pala, hindi corporation. Ngayon, ladies and gentlemen, pag magkaroon ka ng korporasyon, pag nilagay mo sarili mo ikaw presidente, lagi pong pagkakataon yan na hindi nakalimutan mo na mag-report na hindi ka na presidente. Pag hindi ka na presidente, dapat binabago sa corporation. Pero malimit po yan nangyayari na papayaan na lang ng corporate secretary yun. Sa fluid kasi pag mabilis ang takbo ng negosyo, minsan nakakalimutan yan. Kaya hindi mo pwede sabihin na yan po ay labag sa pagtiwala ng taong bayan just because meron kang inuupuan na korporasyon. Ang tanong dito ay hindi po yan ordinary na lapaglabag. Pero i-touch on ko lang. Nagbibigay lang ako ng ideya. Dito tayo ngayon magtatanong sa motion to dismiss. O bakit motion to dismiss? Pinapakikita ko lang muna sa inyo na wala talagang katuturan ang merito ng kaso. Diyan pa lang, tapos na ang laban. Ngayon, titingnan natin doon sa salin, may relasyon ng 6.7 billion na transaksyon na pinakita ng AMLAC. Kung titingnan yung transaksyon, hindi po ibig sabihin na 6.7 billion din ang pera ni Sara. Ngayon, ang dali po, JJ, magbuo ng 1 billion sa AMLAC. Halimbawa, meron po akong 1 million. 1 million lang. Gagawin ko, JJ, sa isang araw, mag-deposit ako 1 million, umaga. After 1 hour, withdrawin ko. Ang kwenta na kagad sa AMLAC yun, 1 million deposit, 1 transaction. Pag withdraw, 1 million withdrawal, 2 transactions. Ano ang total ng amount? 2 million. Pero nang withdraw ko, magkano naman ang pera ko sa bangko? 0. Pero 2 million ang nakalista sa akin. Tapos, after 1 hour, deposito ulit ako, naging 3 million na. Pag deposit ko,
May magkano laman ang pera ko sa bangko? 1 million. Pero nakalista sa AMLAC, 3 million. At 3 transactions. Withdrawing ko, pang-apat na transaction, ay 4 million nakalista sa AMLAC ko. Pero 0 ang laman ng bangko ko. Binidro ko eh. Ngayon, pagkatanghali, i-deposit ko ulit, 5 billion na ang laman ng transaction ko. Pero ang laman ng bangko ko ay 1 million lang. Withdrawing ko ulit, 0 naman ang bangko ko. Pero 7 million na ang nakalagay sa aking bangko. I-deposit ko ulit. Ganun ba po yan? Ibig sabihin, sa isang araw, kung makagawa po ako ng 10 deposit withdrawals, 20 million na yun. Ngayon, ilang araw bang isang taon? Sabihin mo na lang, 5 days a week. So, 52 weeks in 1 year. So, 52 times 5. That is 250. Sabihin mo na lang, 230 days. Sabihin mo 220 days ka na lang naglalaro, deposit, withdraw, deposit, withdraw, deposit, withdraw. Sa kada araw, 250 times 10 million magagawa ko. Ano yan? 2.5 billion kagad. Ganun ako kasimple yan. So, ang dali ubusin. Ang pinag-usapan kay Sara Duterte, dalawa sila ng kanyang husband, abogado rin kagaya niya. Pero si Manasseh Scarpio na husband ni Sara, ang trabaho niya po ay bilang talagang yes, ang trabaho niya bilang abogado pure. So may mga client siya. So ngayon, kung may kita siya, minsan may malaking kaso, kagaya niya, alam mo sinong ang pinakamagaling na kliyente ng asawa ni Sara Duterte? Alam mo sino? Yung mister ni Luistro, na kinasuhan 2 rape. Ang nagpa-acquit niyan, asawa ni Sara. Yes. Ang asawa ni Sara nagpa-acquit sa mister ni Jinky Luistro. Hanggang ngayon, hindi pa nakabayad ng 8 milyon. Attorney's fees. Ha? Ang dami-dami mong kinita kay Romualdez. So, ganun lang ho kasimple. Sa 20 years po, JJ, 20 years na bilang 6.7 billion transaction. Pinakita ko na sa inyo kung gaano. Tapos, at one point, 2024, may mga kliyente si Manasseh Scarpio. Ang bayad, 200,000, 100,000 plus, 30,000. Puro mga cheque, ang binayad sa kanya, puro manager's check sa kanyang BPI. So ngayon, ang kwentada, 2.3 million ang total. Ngayon, nagkamali ang BPI na ilagay 2.3 billion. Di, pinasok ng BPI 2.3 billion o 2 billion plus mahigit. O ganun, nakita ko. So kung pagpasok ng 2.3 billion, ang kwentada kagad sa transaksyon, 2.3 billion, idadagdag mo. Pag-withdraw, kasi binalik, kinuha ng BPI ulit, kasi nagkamali nga, di kukunin ng BPI. 2.3 plus 2.3, di 4.6 billion na. Ganun po. So, hindi nyo maikukonvict si Sara. So, ngayon, pupunta tayo. Matapos ko may paliwanag, pati yung grave threat, hindi po mananalo kayo kay Sara sa grave threat kasi ang grave threat po ay yung aktibo. Nagdesisyon na po ang Supreme Court sa 2022 case, People versus Garma o Garma versus People. Ito'y kaso nangyari sa Cordillera na kung saan yung Garma, hinabol niya yung mga tao na nagnakaw ng hito sa kanyang palayan. Tapos nang malapit na namang abutan yung mga tao ngayon na nagnakaw ng hito at saka dalag, ay nagsalita yung mga tao na habol niya na tao doon sila ni Pedro Pinduco. Ngayon, sabi naman ng naghabol ni Garma, papatayin ko yung amo nyo eh. Kaya kinasuhan siya ng grave threat. Pagdating sa RTC, sa Cordillera, convicted siya. Pagdating, umapila siya sa Court of Appeals, convicted pa rin. Umapila sa Supreme Court, acquitted. Bakit ano sabi ni Justice Ami Lazaro Javier? Para mo kukonsidera na grave threat ang isang pananakot, dapat iyan ay totoong grave threat. Dapat yan ay real. Dapat yan ay active. Ngayon,
Kung sabi na Justice Ami Lazaro Javier, hindi mo pwede sabihin real yan kasi sinong kaharap niya ng hinahabol niya? Mga tauhan na Pedro Pinduco. Ang kanyang treat kay Pedro Pinduco, kanino siya galit? Sa mga tauhan. So hindi real. I'm talking about that ay yung kay Sara Duterte. So hindi rin, wala ring laman. Kasi bakit? Sabi niya, pag ako'y pinatay nyo, may kinausap na ako na papatay sa inyo. So ngayon, kung mapapatay sila ni Lisa Marcos, si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, ay patay na yun nagpapatay. Sino ikukulong niya? Patay? Kaya yan po ang tinatawag na impossible crime kuminsan. So kung impossible crime, hindi po pwede makonsidera na betrayal of public trust. Okay, balik tayo doon. Naipalatag ko na sa inyo sa mabilisang paraan Auntie, ako tatakasing tirada. kung sinasabi ko na sa inyo na... Tata. Okay. Tatakasing tirada. Yes. Later. Ngayon, paliwanag ko na sa inyo ang merito. Naintindihan ba, Gigi, kung anong merito? Doon pa lang sa merito, alam nyo na, talo kayo. Kung ako abogado ni Sara, wala yung pagtatawanan ko lang yung mga congressman na yan. Bakit taon, hindi na tayo pwede mga abogado. Na-disbar naman tayo. Pero yung utak ko pag magaling mga abogado, nandiyan pa rin. So, tingnan natin ang motion to dismiss. Ano ba ang dahilan ng mga abogado ni Sara na para ma-dismiss ang kaso na hindi na magtatagal? Para asikasuhin na ng Senado ang trabaho sa pagpipirsa kay BBM na asikasuhin ang trabaho. Ganito lang po. Una po sa kaso ay nagkamali sila ang House Committee on Justice noon sa tinatawag na alamin nila kung may kaso ba laban kay Sara o wala. Alright, ang unang proseso nila nakalagay po sa Section 4. Nakalagay sa Section 4 kung may sufficiency in form. Porma, kung sapat ba ang porma ng kaso. Para magiging sapat ang porma ng kaso sa Pilipinas, kailangan po ay ipakita mo na may pinirmahan na affidavit na kung tawagin ay verification and certification against non-forum shopping. Okay? So, ganun po yun. So, kung certification, tingnan lamang kung nakapirma ba ng verification. Yun, tama sila doon ni Luistro. Kasi pumirma po yung dalawang complainant. Si Cabrera at saka yung isa. Okay, si Saballa. Dalawa sila, dalawang grupo. So, ngayon, kakasunod titingnan kung may sufficiency in substance ba. Sapat ba ang sustansya ng reklamo? Sa batas po ng Section 5 ng Rules of Procedure in the Impeachment Proceedings ng House of Representatives na para magiging sapat sa sustansya ang reklamo ay usisain mo lamang kung ang lahat ng mga akusasyon na dapat na babanggit ay nabanggit ba? Lahat ng mga detalye na dapat ibanggit ay nabanggit ba? Dito tayo nagkamali, JJ. Kinasuhan niyo si Sara, example, ng malversation sa confidential fund. So, kailangan ang pinaka-importanting aligasyon na ultimate fact ay babanggitin mo kung paano binulsa ni Sara ang pera galing sa confidential fund. Problema, walang nakalagay na ganun. Basta sinabi lang nila, nakatanggap ng pera galing sa confidential fund, pinapalit sa land bank, ibinigay sa intelligence officers, wala na, hanggang doon na lang. At kung gagamitin mo naman, yung aligasyon ni Manny Madriaga na tinawag sa ni Colonel Raymond Dantila Chica at ipina-deliver ang mga pera. Hanggang doon, ang sinabi naman ni Madriaga, kung paniniwalaan natin siya na siya totoo, ay binigay daw niya sa mayor ng Laguna na hindi man lang niya pinangalanan kung sino, pero bago niya may ibigay sa mayor Laguna, sinabi niya, imbis na sa mayor ng Laguna ko ibibigay, may tumawag sa akin na tauhan ng mayor, to doon niya binigay. Akalain mo naman, 33 million ibibigay mo na sa tao na hindi mo kilala. Sabihin na natin na niwala tayo. Ang tanong, kanino niya ba ibinigay? Kay Sara? Sagot, hindi. Siya mismo nagsabi na sa mayor ng Laguna. Pangalawa, ibinigay daw niya doon sa pamilya ng Santiago, nandoon sa loob ng
Jordan Plains sa Caloocan, sa Quezon City, Novaliches. Kanino binigay? Sa pamilya Santiago, hindi kay Sara. O panalo na naman si Sara. Tapos ang pangatlo, binigay doon niya, nandun kay attorney Rinaldo o Reynold Bunsayak, na nandun daw sa comedy bar ni attorney Ed Chico. Tapos tumawag siya, dumating daw siya, may dala siyang bag na 333 million at sininyisan na daw siya ni attorney Bunsayak na idalhin mo na sa itaas. Meron ba ganon? Na basta-basta bit-bit mo 33 billion, sinyisan lang ilagay. Saan ilagay, boss? Dito, ganon ba? Lahat ng mga hindi kapanipaniwalang kwento ginagawa. Anyway, kahit paniwala natin, kanino binigay ang pera? Kay attorney Bunsayak, hindi kay Sara. So, ngayon, ang isa pa, binigay daw doon kay attorney Ryan Kilala sa ombudsman. Sinakay sa kotse, pinaradang kotse na may lamang 33 billion. Nandun sa loob ng office ng ombudsman para daw yung kay Samuel Martires. Pero nung una sinabi kay attorney Bunsayak lang, nung nagbigay siya ng supplemental, sinabi niya na kay Samuel Martires. Ibig sabihin, kanino na binigay? Hindi kay Martires, hindi kay Sara. Doon palang lusot na po. So, ibig sabihin, ang teknikalidad po nito na dapat i-dismiss, hindi binanggit ang lahat ng detalye kasama na ang detalye ultimate fact kung paano na kinuha ni Sara ang confidential fund at inilagay niya sa bulsa niya. Wala ka dapat binanggit. Dinala namin sa bahay ni Sara. Tapos nakita ko na lang, sinabi naman ng katulong na pinagbibigyan sila ng Sara ng pera mula doon sa confidential fund at dinagay na ni Sara sa kanyang vault kasi hindi naman pwede ibangko kasi mahalata. Ganun dapat ang mga akusasyon ang nakalagay. Kaya lang hindi na nakalagay. So with that alone, ay motion to dismiss na kagad. Walang kapangyarihan ang Senado na tanggapin ang kaso na hindi sapat ang pagkabigkas ng mga detalye. Hindi lang po nangyayari dyan. Nangyayari dyan sa akusasyon na nagkamal ng salapi. Paano? Anong mga salapi kinamal? Hindi. Unang-una, walang detalye ang reklamo. Ganun din. Dapat motion to dismiss na yan. Walang kapangyarihan ang Senado tatanggapin ang kaso na sa simula pa lang ay hindi na binanggit ang lahat ng detalye ng kaso. Ano pa? Yung grave threat, ganun din, kulang-kulang ang pagkabanggit. Salin, ganun din, kulang-kulang pagkabanggit. Ladies and gentlemen, naintindihan nyo na ngayon. Lahat po ng akusasyon laban kay Sara sa simula pa lamang doon sa Section 5 ng Rules of Procedure in the Impeachment Proceedings mismo ng House of Representatives ay hindi nasunod. Kung hindi po yung nasunod, wala pong kapangyarihan sa ilalim ng batas ang Senate Impeachment Court na tatanggapin ang kaso. Naintindihan nyo na? Doon pa lang po, dismiss na yan. Dismiss na yan. Pangalawa po na dahilan kung bakit i-dismiss. Sabihin na natin na nakapasa kayo. Sabihin na natin na ipapasa na lang natin na sabihin na lang natin na sapat naman pagbanggit ng mga detalye ng reklamo. Sabihin na natin na ganoon. Ang tanong naman is, kasunod, ano naman ang kasunod na paglabag sa batas ng ginawa? Ang kasunod na paglabag sa batas na ginawa nila ay yung nagpapasabina sila ng lahat-lahat ng detalye mula sa BIR, sa AMLAC, sa yung SALN. Nagpatawag sila ng testigo, Madriaga. Nagdagdag ng affidavit sila, affidavit ni Madriaga. Pero hindi man lamang kinumusta ang si Sara. Ibig sabihin po, sa pagpalabas ng sabpina para kumuha ng testigo, ay nilabag nila ni Luistro ang due process na karapatan ni Sara Duterte. Banggit sila ni Luistro, nasunod namin due process. Pero with due respect, Madam Luistro, Madam Lucarit Luistro, with due respect to you, itatanong ko sa iyo, sa kada motion
ni Ridon na ipaabot, iparating, idalhin dito ang mga records ng BIR, ng SALN. Binigyan nyo ba muna ng pagkakataon si Sara na magpaliwanag kung bakit hindi dapat payagan ang sabina? Ni isa sa lahat ng sabina, wala kayong ginawa na pagpadala. Ipadala mo muna kay Sara Duterte. Ang mangumuso ninyo bago natin aprobahan, ipadala mo na. Tingnan natin kung ano masasabi niya. Wala kayong ginawa ganon. Kaya that violation of due process in that stage ay bagsak na. Dismiss na, walang kapangyarihan ang Senate sa impeachment court na tanggapin ang isang kaso na nilabag ang due process. Bagsak na. Very clear, nakita nyo na? So, kasunod na paglabas na dahilan na pwede dismiss, bawal sa batas ng National Internal Revenue Code na bubuksan ng Kongreso ang mga bank accounts ng mga sinumang nagbabayad ng buwis. Pwedeng buksan yan kung ang pakay ng Kongreso ay magsasagawa ng batas patungkol sa buwis. At bubuksan yan, kailangan sikreto na sa loob ng executive session. Yan lang po ang exception to the rule, to the law. Kayo mismo gumawa ng batas, kayo mismo gumawa ng exception, hindi nyo pwede labagin ang inyong batas na ginawa. Pero nilabag ninyo sa pamamagitan ng pagpapatawag at may intention kayo buksan, natandaan nyo yung box na yon sa BIR na sinilyuhan, ayaw kasi ayaw ng commissioner ng BIR na buksan nila yon. Dinala kong box, yes, pero may batas dito nagsasabi, kaming mga taga BIR ang ikukulong pag binuksan nyo yan. Kaya dahil sa salita na yon ni Attorney Mendoza, ay hindi binuksan nila ni Luistro ang BIR na box. So, sinuko nilang BIR na box sa Senado at bahala ng Senado magdesisyon kung buksan o hindi. Kaya lang, pag makita ng mga Senado, alam naman natin kakampi pa ni Sara mga senador. Sigurado ako, aprobahan yan na i-dismiss. Bawal buksan. Dahil pinatawag nyo, nilabag nyo ang batas, rason yan para i-dismiss ang kaso. Next, bawal din sa AMLAC law, nakalagay sa AMLAC law na pwedeng buksan ang AMLAC law, isa lang ang exception to the rule. Kailangan bangko. Number one, hindi lang isa. Number one is una may consent ang tao na may-ari ng records. Pangalawa, ay kailangan para lang ito sa sariling kaso, may pundasyon na kaso. Kung wala pa kayong kasong isinampa na bribery, illegal drugs, ay wala, hindi nyo pwede buksan yan. Kung impeachment, hindi nakalagay ang impeachment na isa sa dahilan. Kaya dahil pinatawag nyo, pinabuksan nyo, nalatag tuloy ang 6.7 billion, ay makukulong po kayo dyan. At dahil nilabag nyo ang batas sa pagkukuha ng isang ebidensya, malalagay po yan sa tinatag namin na fruits of the poisonous tree. At kung fruits of the poisonous tree, suppress ng evidence, you have no more evidence, then motion to dismiss. On the ground that there is no more evidence. Ganun lang ako kasimple yan. Ano pa bang iba? Yung lahat ng mga sabpina na pagpatawag, kapag hindi nila binigyan ng pagkakataon si Sara na kumontra muna bago nagdesisyon, lahat po yan hindi pwede tanggapin ng ng Senate Impeachment Court na may jurisdiction sila. At kung kakampi pa ni Sara ang majority sa Senate, wala na. Basura na yan. Kung ako naman abogado ni Sara at nakikita ko kakampi ko mga senador, bakit pa ako magpapatagal? Isampa ko na ngayon. Kaysa magbago-bago. Ganun lamang po ang aking masabi. So, balik ko ang tanong sa inyo mga kaibigan ko na nanonood dito. Pinisenta ko yung katotohanan na mangyayari. Hindi ako magdesisyon pero ang opinion ko dyan, madidismiss yan. Bahala kayo sa magot. Yan po ang batas natin. Kapag
nilabag po ang karapatang ng due process, pinakamataas na karapatan po sa Pilipinas, due process rights. Ano po yung due process? Sa English, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ganun lang po kasimple yan. Sa Tagalog, walang sinumang tao sa Pilipinas, Pilipino ka man o hindi, na maaring tanggalan ng kalayaan, tanggalan ng buhay, at tanggalan ng kayabanan kung hindi mo nadadaan sa proseso ng batas. At kapag sinabi natin proseso sa batas, JJ, batas ng Pilipinas. Hindi kasama dyan batas ng ICC, ha? No way. Kaya, with that, as it is, magandang umaga po. Yun lamang po ang masasabi ko dyan. Okay, bahala na kayo mag-opinion dyan. Basta kaya ang aking masabi. Ang aking opinion po ay legal. Nasa prinsipyo ng batas. Kung magsasampa ng motion to dismiss ang mga abogado ni Sarah, tapos na ang boxing. Panalo na si Sarah. Ganun lamang po ang aking masasabi. Okay? Huwag kayong magalit sa akin, pero ako po'y didiis. Ipaglalaban ko si Sarah na magiging presidente. Ganun lamang po. Pero hindi ako maghaharang sa inyo kung ano man ang inyong opinion at sinasabi ko lamang po ang katotohanan. Ito po ang katotohanan sa kasong ito. Kayo na magdesisyon kung anong nasa isip ninyo, kung ano man meron kayo. Okay? So ngayon, dahil dito, ay patagtugin muna natin siguro bago tayo umalis, yung kanta ko na ginawa. Ako gumawa nito para kay Sara Duterte. Pero bihira lang ako gumagawa ng kanta. Ito pa. Ayan. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay. Hanggang dyan, magandang umaga po. At magpapahinga muna tayo. Sasal muna tayo sa Diyos. Okay. Bahala kayo kung kanino kayo, kung ang pabor kayo sa opinion ko na nakabase po sa ebidensya, nakabase sa batas, at yan po, hindi na magbabago yan. Sigurado ko 100% opinion ko, mababagsak ang kaso na impeachment laban kay Sara kung magsasampa sila ng motion to dismiss. Magandang umaga po. I am Transustig. Gusto ko lang sabihin sa iyo, wala po, hindi ba nanalo, hindi sapat yung Mary Grace Piatos na resibo. Kasi bakit? Pag confidential fund, secret funds. So bakit mo ibibigay kung sino si Mary Grace Piatos? Hindi dapat malalaman yun. Okay? Ganun po yun ang confidential